Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible, walang imposible, walang imposible sa'yo.
many dangers, toils, and snares I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His words my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. Now when this flesh and heart are full, and mortal life shall see, I shall possess these means of hell, a life of joy and peace. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong walang hanggang pagmamahal at katapatan. Salamat dahil pinaalalahanan mo kami na walang mahirap at walang imposible sa iyo. Turuan mo kaming magtiwala sa inyong plano kahit hindi namin nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Palakasin mo ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming sumunod sa inyong kalooban araw-araw. Ikaw ang aming makapangyarihan, Diyos, at sa iyo namin inaalay ang lahat ng papuri at kalawalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Inaanyayahan ko po muna ang bawat isa na magsiupo. Hello, mic test, mic test. Magandang umaga po. Tayo po ay darako muna po sa ating Lord's Table. Tawag po natin Santa Cena. Pray muna po tayo. Lord, we pray for your guidance. Help us, Lord God, as we partake of this. Gabayan niyo po kami, Panginoon, Lord. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Binabalik po namin sa iyong papuri, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Okay? So, alam niyo po, ito pong Lord's Table, tinatawag po natin Lord's Table, Santa Cena. Ito po ay isa po sa mga ordinansa na iniwan sa atin ng Panginoon. Actually, dalawa lang naman po yung ordinansa. Yung isa pong ordinansa ay isang beses lang mangyayari sa iyong buhay at ito po yung paulit-ulit. So, sabi po ng Biblia, nung sabi po ni Paul, dito po sa 1 Corinthians chapter 1, 1 Corinthians chapter 11, sabi niya, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night in which he was betrayed took bread. When he had given thanks, he broke it and said, 'Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me.'" So,
ito pong Lord's Table ay, it was instituted by Jesus. Itinalaga po ng Panginoong Hesus. So sabi niya, do this in remembrance of me. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Actually, throughout church history mo, ito po yung isang katuruan na talagang marami pong tao hindi na naintindihan pinagtatalunan. In fact, ito po yung naging flashpoint, kaya po si Martin Luther ay nag-aklas. Kaya di ba may Protestant po sa Germany. Doon po siya So, isa po siyang katolikong pare. Hindi niya, kasi nagbabasa po siya ng Biblia Nabasa siya ng Bible. So, maging si Jesus po, ito pong Lord's Table na to, kasi sabi ni Jesus doon sa mga tao, sa John chapter 6, sabi niya, kung gusto niyo talagang maligtas, kainin niyo yung aking laman, inumin niyo ang aking dugo. Ano sabi ng mga tao? Hindi nila matanggap Sabi niya, ang hirap naman ng turo nito. Mula noon, maraming tao ang humiwalay sa kanya kasi hindi nila maintindihan. Akala nila literal nakakainin yung katawan. Pero sinasabi ng Panginoon na yun pala ay kanyang propesiya para po sa kanyang kamatayan at sa kanyang paghihirap. At ang mga tao dapat alalahanin po ito. So, ito pong Lord's Table, yung tinapay ay nagpapakita po ng katawan ng Panginoon na napako sa krus. At yung saro naman po ay nagpapaalala sa kanyang dugo na nabuhos para po sa ating mga kasalanan. Sige po, tayo po mag-pray. Pray po tayo. Ihanda po natin ating sarili so that as we partake of this, we are worthy to partake of the body and the blood of the Lord Jesus Christ. Sabi rito, do this in remembrance of me. Ito po ay simbolo ng pag-aalaala po natin ng kamatayan ng ating Panginoon. Sige po, tayo po pray. Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito. I pray, Lord God, for your cleansing and forgiveness for all of us, O God, Lord. Make us worthy, O God, as we partake of the bread and the cup, O God. As we remember your body that was crucified, ang katawan nyo na napako sa krus, at ang dugo ay nabuhos, Panginoon, para po sa aming mga kasalanan. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Pagpalain niyo po yung gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, hilingin po natin si Kuya. Sige po. Kayo po. For I received from the Lord which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night in the night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me."
the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till He comes." Tayo po yung mag-pray. Lord, salamat Panginoon. We remember the death, the sufferings, Lord God, that you have done for us. Salamat, Lord, talagang ibinigay niyong buhay. Ang iyong katawan ay napako at ang iyong dugo ay nabuhos, Panginoon, para sa aming katubusan. Ang sabi po na Ephesians 1:7, ginawa niyo ito, Lord, dahil sa kagandahang loob ninyo. Thank you, Lord, for your great love and compassion for us, O God, Lord. As we remember today, Lord, thank you that we remember your sacrifices, O Lord. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, gagather natin muli yung mga Anumang panahon, mabigat man ang maging sitwasyon, ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Isang pinagpalang linggo po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang ulit ang bawat isa na magsitayo upang awitan na ating Diyos. Sa umaga pong ito, sama-sama po nating awitan ang ating Diyos sapagkat andyan po lagi siya pag meron tayong kinakaharap na problema. Sabi nga po sa awit 34 verse 1, "Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang kanyang papuri ay laging nasa aking bibig." Sama-sama po nating awitin, tuloy ang awit. Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pipilit na ako ay itumba.
na magsilong po. Yung salita ng Diyos. Panginoon, inihiling ko pong yung biyaya at patuloy na patnubay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, sa aming pag-aaral muli ng banal na salita. Gabayan niyo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Yan. Yan po ay si William Budd Post III. Yan po yung pangalan niya, William. Ang tawag sa akin si Budd Post III. III pa siya, no? Yan po yung tao na from poverty to becoming a millionaire. Napakahirap po niyang tao. Galing siya po ay nasa taga-Amerika po siya. Nung siya po ay, nung mahirap, ang pera lang po niya ay $2.46. Parang sa atin wala pang 250 kung sa pera po natin. Napakahirap po niya. Isang araw po ay siya po ay pinagkalooban ng pera. Nagkapera po siya. At alam niyo po, 1988 po ito ha. 1988. Siya po ay nagkapera, binigyan po siya ng pera na $16.2 million. Grabe, talaga naging milyonaryo siya. Mula sa kahirapan hanggang sa naging milyonaryo po talaga siya. Well, ito po yung pangarap ng lahat, no? Talagang tuwan-tuwa po siya. Tuwan-tuwa po siya. Dahil hindi naman po siya ready para doon sa pera, ang nangyari po sa kanya ay naging maluho siya eh. Yan ang problema ng matandang ito eh. Matanda na po siya. Naging maluho po siya. Bumili po siya ng malaking bahay. Talaga, as in mansion talaga. Tapos ang daming kotse. Kasi nagkapera eh. Ito matindi, isa pa. Kasi 1988, bumili siya sarili niyang eroplano. Grabe, talagang as in mayaman talaga. Di ba, no? Sino yung no? Tayo, eroplano lang natin, yung ginaganon eh. Talagang mayaman po siya. Tapos, ang dami po niyang binili mga ari-arian. Kung ano-ano mga binili niya. Hindi naman talaga kailangan. The more he had, the more he spent. Siyempre kasi, nung inilagay niya po yung pera niya sa bangko, nag-interest po ito eh. So, tumutubo. So, gastos siya ng gastos. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon po sila ng problema ng pamilya po niya. Kaproblema po sila, no? Tapos yung mga investment po niya, nagka-problema din, bumagsak. Dami po niya. Tapos ang nangyari po, nagkaroon po ng financial collapse hanggang sa nagkautang-utang pa po siya until he filed bankruptcy. So naging bankrupt po siya, no? Naging bangkarote na po siya. Actually, ganun po ginawa niya. Pinipicturean po niya yung wait. Yan, pinipicturean po niya yung mga iba't ibang pera, no? Ganyan yung style niya, eh. Mayaman kasi siya, eh. Yumaman po siya, no? So, hanggang sa nasira po yung buhay po niya, at ang sabi niya, I was much happier when I was broke. Sabi niya, mas masaya pa daw siya nung siya po ay walang pera. Actually po, ito po yung ito po yung pangarap natin lahat. Wala namang hindi gusto yumaman eh. Tanong mo sa katabi mo, gusto mo ba yumaman? Siyempre. Bigyan mo 1,000, kukunin agad eh, no? Di ba? Nabigay eh, no? Di ba? Wala. Siguro kung merong taong ayaw yumaman, anong problema nun? May problema sa isip yun. Ay, may maman. Grabe ka. Ay, may maman. Lahat tayo gusto po natin yan. Pero ang problema, the more money, the more possession, siyempre, ibang level na ang lifestyle mo ngayon. Di ba, no? Dati, tricycle lang. Siyempre, pag nagkapera ka, 4 na gulong na. Yung tricycle, dadagdagan na isang 4. So, hindi na siya tricycle. Ano ba tawag doon? Quadcycle? Kasi yung kinakain na tawag
popsicle. So ganun po siya. No? Ganun po mga kapatid. Kaya nga sabi nga ni Dietrich Bonhoeffer, sabi nga po niya, no, it is only with gratitude that life becomes rich. Diba? No? Kapag, alam niyo po, kasi krisis ang pinag-aaralan natin. So ang krisis po, hindi po yung parusa ng Panginoon. Ito po ang krisis, ito mga problema, ito po ay paraan din ng Diyos para tayo ay ihayag kung sino tayo. Yung ihayag yung ating pagkatao. Dito ipinakikita ng Panginoon sa krisis, ito po yung paraan para ihanda tayo. Yung krisis, ihanda tayo, no? Pinuhin ng ating ugali. Kasi minsan may mga ugali tayo hindi maganda. So pag may krisis, natututo tayo na na mag-adjust, magbago. At palakasin yung pagtitiwala sa Panginoon. Kasi crisis Minsan wala kang magawa no? So ang tanong nila, what is crisis? Ano ba ang crisis? Diba, no? Akala, sa atin, ang pagkaisip natin ng crisis, yung yung problema, yung mga pagsubok, yung mga hamon. Actually po, sa original, hindi po ganyan. Pero anyway, ito po yung definition po nila ng crisis. English po muna, no? Crisis is a critical moment or period of intense difficulty. Moment, no? Intense, talagang matinding kahirapan. Panganib o walang kasiguruhan that disrupts normal life and requires important decisions or action. Ito po yung pinaka-importante dito kasi yan po yung talagang root word po ng crisis. Yung problema mo, kinakailangan ng desisyon at pagkilos. Yan, pagkilos. So, tinagalog po natin yan. Ang krisis ay isang mahalagang yugto, yung pala yun. O panahon ng matinding kahirapan, panganib o kawalan ng katiyakan na nakagagambala sa normal na buhay at nangangailangan ng mahalagang pagpasya o agarang pagkilos. So ang krisis pala ay yung mga dumating po sa ating buhay na hindi siya normal Kaya nga dito, no? Nakagambala sa normal na buhay. Kasi yung krisis, hindi naman yun ang normal na sitwasyon natin no? Pero dahil dumating krisis, nagambala yung normal sanang buhay, naging abnormal na. Nagka-problema Tapos ang dito, kinakailangan mo ng desisyon at saka pagkilos. Anong gagawin natin? Hindi naman natin pwede pabayaan ito. Nagipit ka sa pera, mapabayaan mo. Nagkasakit ka lang, mapabayaan mo. So hindi, kinakailangan ng desisyon at agarang pagkilos po ito. Ito po yung krisis, no? So, malaking epekto po ito sa atin, no? Sa ating pamilya, pwede rin sa komunidad, o sa isang organisasyon, pwede rin sa isang bansa. Now, yung salitang crisis comes from the Greek word crisis, meaning decision. Alam mo, marami pong English word, matututunan mo pag nag-aral ka ng Greek. Nag-aral ka ng Greek. So, dito makita po natin na yung crisis, actually, transliteration lang po yung English, no? It means decision, judgment, or turning point. So, pag sabi po natin crisis, ang original po niya, ito yung desisyon. Pagpapasya, nandun ka na sa lugar na kinakailangan magdesisyon ako. That is crisis in the original word po. Hindi po yung hamon kundi yung desisyon mo doon sa sitwasyon mo na kumbaga na mahihirapan ka. So, it refers to a moment when a situation reaches a decisive stage. Kinakailangan ng tugon ko itong hamon na to, itong problema kinakaharap ko, kinakailangan magdesisyon ako, no? Ano kaya ang magiging reaction natin doon sa crisis? Yun po siya, no? Ano po kaya ang dapat kong gagawin? Ngayon may problema po ako, no? It is a turning point. Paano mo harapin yung hamon? Ganun no? Nung panahon po ni Haring David, di ba? Si Goliath, 40 days, pinapahiya po niya yung mga sundalo ng Panginoon. Sabi niya, wala palang matapang dito sa Israel, ba't di na natin kinakailangan maglaban-laban? Ako na lang, sabi niya, ba't kinakailangan magpatayan tayo? Maglabas kayo ng pinakamatapang yung sundalo. Lalabanan ko. Pag natalo ako, edi kami sa inyo na, magpapasakap kami, magiging alipin. At pag kayo na may natalo, yung sundalo natalo ko, edi ganun din, para hindi natin magiging madugo. O di ba, walang magdesisyon no? Not until David came. Dumating si David at sinabi niya, sino tong taong ito? Iniinsulto niya, he defies the armies of the living God. Pinapahiya niya ang sundalo ng mga Panginoon. Sabi niya, hindi ako papayag doon. So, crisis po yun at meron pong isang tao na nagdesisyon. Yun yung crisis. Nagdesisyon na labanan yung problema ang kanilang kinakaharap. So, ito po yung yugto, no? Yugto. Kasi, bahagi lang, hindi naman talaga ganitong design ng Diyos sa problema sa buhay natin Yugto, may mga yugto, no? May mga segment, putol-putol na bahagi natin buhay na meron pong problema na kinakailangan po nating
tugunan. Pwede po yung crisis ay namatayan ka, nawalan ka ng mahal sa buhay. Pwede rin po itong financial collapse o kaya yung kahirapan sa pera. Meron kang sakit, malalang sakit. O merong nagtaksil sa'yo. O tingnan mo yung katabi mo, nagtaksil. Ayan. Ayan, nagtaksil. Pwede rin po itong natural disaster, yung may kalamidad. Di ba yung Venezuela, tinamaan ng lindol. Grabe, may mag-ama pa ho silang nahukay. Buhay pa. Buhay. Grabe, mag-ama. Ay halos mamatay-matay na kasi gano'n nakadagan sa kanila yun. Tapos tinamaan din yung Japan. Grabe talagang sabi ko, grabe yung biyaya ng Diyos sa mga Pilipino. Diba no? Wala pa. Grabe yung yung biyaya. Nagkalindol sa Mindanao, dito, grabe yung biyaya ng Panginoon. So, natural disaster. O siguro, merong din tayong yung nagkasala, gumawa ka ng mali. Diba no? Na ikaw ay nadismaya, walang kasiguruhan. Ang dami po mga kapatid, no? Yung crisis po, hindi lang po siya problema. Ito po ay punto ng iyong buhay na kung saan, susunod ba ako sa Diyos? O gagawin ko yung gusto ko? Gagawa ba ako ng masama? O gagawin ko yung tama? Magtitiwala ba ako sa Panginoon? O hindi na ako magtitiwala sa Kanya? Ganun po. So yung crisis, yun po yung naghahayag kung sino po tayo. Kasi minsan, akala natin, kilala natin ating sarili. Not until you have the crisis. Oh, ganun pala ako. Kala ako yan Diba, ganun po tayo, no? Hindi akala natin, So, ito rin pong krisis, ito po ay naghahayag ng mga sikreto, yung mga bagay na hindi natin kilala sa ating sarili. Diba, no? Para ang purpose naman talaga ng Diyos, para palakasin yung ating pagtitiwala sa Kanya at handa tayo sa isang mas malaking responsibilidad. Kaya nga po yung crisis, pwede rin po siyang test na tawag natin. Kaya nga sa lahat ng pag-aaral, kahit elementary, kinakailangan talaga ng test para ikaw ay ma-promote sa susunod na level. Wala pa po ako nakitang school na walang test. Oh. Ayun na nga, ALS lang, may exam pa. Oh. Yung hindi nakagraduate hindi ka nakagraduate ng high school, pinag-PPAPT pa ng DepEd, yung para ma-promote ka sa college. Hindi ka nadadaan ng 11 and 12, mga ganun, kasi siyempre, may edad na, no? So, may exam pa din Kasi for promotion po yun. So, ganun din po yung crisis po sa ating buhay. Ano pong sabi po ng Deuteronomy 8:2? Ito po sabi po rito, no? Sabi po, mamaya, babasahin po ni Generous sa Tagalog. And you shall remember the whole way that the Lord your God has led you these 40 years. Di ba, 40 years po naglakbay ang Israel from Egypt to the land of promise, no? That He might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Oh, Generous, pabasa nga, lakasan mo. Tama mo. Anong purpose? Bakit hinayaan ng Diyos 40 years sila maglakbay? Okay. Go. Oh. Yan. Yun lang. Okay. So, tinan nyo, bakit 40 years? Nagtataka sila, kung tutusin, mga isang buwan mula Egypt, papuntang Kanaan, tapos na Maiksi lang naman Tatandaan nyo si Jesus, nung papatayan ni Herodes, sabi ng angel, pumunta muna kayo sa Egypt, ang bilis, nakapunta agad. Mabilis lang naman yung biyahe. Bakit ang Israel nakaabot ng 40 taon, paikot-ikot sila? Ano sabi ng Panginoon? Ang purpose, para sila ay ibaba, turuan, tingnan kung talagang susunod sila sa Panginoon. Yan pala ang purpose po ng crisis. Para matingnan, tingnan ko nga, hindi para malaman ng Diyos, kasi ang Diyos alam naman niya kung sino tayo Para malaman natin sa ating sarili at saka malaman ng ibang tao. Yun. To humble you, to know what was in your heart, para malaman ko ano yung nasa puso mo. Hindi natin makita. Alam niyo yung kasaganahan, yung magandang buhay, very deceptive po yan. Mapanglin lang yan. Pag nagka-problema, dyan lumalabas yung totoong ugali ng mga tao. Kaya nga minsan pag yung marriage counseling, di ba nakakasal po ako Tinatanong ko doon sa mag-asawa, kayo ba yung nag-away na? Hindi pa po. Mag-away muna kayo, huwag mo kayong pakasal. Mag-away muna kayo. Sige, mag-away muna kayo kasi para makikita. Diyan yung totoong ugali pag nag-away na. Ba, no?
Oh, di ba? Kasi lahat yan sabi nga nila, best foot forward parati yan. Parating pa-impress no? Pero pag nag-away na, dyan na lumalabas yung totoong ugali. To know what was in your heart. Tapos yung crisis, ito rin yung testing, susundin ba yung sinasabi ng Diyos o hindi, o gagawa ka, didiskarte ka ng iyo. Mali, Grabe, mga kapatid. Sabi nga po ni Helen Keller, isa po siyang bulag, Grabe, bulag po siya. Pero, okay, Ron. Character cannot be developed in ease and quiet only through trials. Ang ugali po, hindi po yan mahuhubog sa panahon ng maayos, maganda. Hindi po. Nadidevelop po, nahuhubog ang ugali sa panahon ng pagsubok at problema, mga kapatid. Now, bakit ang crisis po ay kinukonsider po natin itong test? Ba't yung mga problema? Bakit ang tawag natin sa problema, ang tawag ay pagsubok? Bakit siya tinatawag na test, Kasi number one, crisis reveals who we truly are. Ang pagsubok, mga kapatid, ito po ay naghahayag, nagpapakita po kung sino talaga tayo. Tandaan niyo po yan, Ang crisis, diyan mo makikita kung sino yung mga kasama mo talaga. Kung sino talaga yung mga sanggandikit, sino talaga yung yung maiiwan, yung mananatili. O, diyan mo makikita. Ay, hindi mo kilala. Hindi mo kilala Ito kaya ang mga kasama ko, ito kaya pag nagka-problema, dito pa kaya itong mga to? Bigyan natin ng problema, makikita natin. Ay nag-alisan. Di sabihin, hindi yon. Hindi yung kasama talaga. Ano lang yun, parang yung sa panahon ng prodigal son, yung mapera siya, yun yung mga sabi nga sa English, fair-weathered friends. Yung pag maayos yung panahon, barkada tayo. Pero pag wala na, kanya-kanya na tayong biyahe. So normal life, yung normal na buhay mo, itinatago kung sino tayo Pero pag nagka-problema ka na, alam mo yung comfort yan ay maskara lang po ng ating ugali. Pag nagka-problema ka, diyan mo makikita kung sino yung mga kasama mo. Pressure reveals character. Alam mo si Jesus, ito yung ginawa din niya. Ito yung ginawa niya. Diba, may 12 disciples yan, Sabi niya, sino kaya dito talaga yung mga mananatili? Tingnan natin. Hindi niya ma-determine, Sige, tingnan natin. Matthew 26:31. So si Jesus, pinopropesiya na po niya, sinasabi niya, darating na ang panahon, malapit na. Nako'y huhulihin, pahihirapan, papatayin ako, sabi niya. At kayo, mga ngalat kayo lahat, sabi niya sa mga disipulo niya, lahat kayo iiwan ako, walang matitira sa inyo kahit isa. Yan sabi ni Jesus, O, tingnan natin. Matthew 26:31. Jesus told them, this very night, you will all fall away on account of me. For it is written, I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. Sabi niya, hahampasin, papatayin, ikukulong, pahihirapan ang pastol, at ang mga tupay, mga ngalat. Grabe, sinabi niya sa 12 disciples niya. Aba, si Peter, ang tapang, sabi ni Peter, Lord, yung 11 yan, iiwan kayo. Ako, kailanman hindi ko kayo iiwan. Ako pa, over my dead body. Ang bilis ng sagot niya, Ano sabi ni Peter, 26:31, Tinan mo, 33. Though, sabi ni si Peter nagsalta, though they all fall away, because of you, I will never fall away. Iiwan kayo, Panginoon, ng 11 yan. Ako, kailanman, hindi ko kayo iwan. O, guess who? Ano nangyari? Ano nangyari kay Peter? Nung inaresto si Jesus, 3 beses niya pinagkanulo. Sabi ng mga tao, di ba kasama mo siya? Hindi ko kilala yan. Ay, kausap-usap lang ng Jesus Pangalawa, sabi nung isang batang babae, hindi. Taga Batangas ka. Hindi nga. Aba, wala, ganun Kasi yung tono niya, taga Galilea. Sabi, hindi ko kilala yan. Yung tono, Isipin mo, itinanggi pa. Sabi niya, ay 3 beses. Ang matindi yung pangatlo. Nagtungayaw pa siya para ipakita na talaga unbeliever siya. Sabi ng tatay ko, sabi ko kasi niya, huwag ka magmura. Ba't ba sinabi ko? Nagmumura ka. Ulitin mo nga. Ulitin ko daw. Hindi ka pwede. Hindi na inuulit May pangit
Ano sabi ni Jesus? Tinignan siya ni Jesus doon sa malayo. At pagkatapos noon, tumilaok yung manok. Ayan ano po, harapan po yan, ha? So, nasa nakita ngayon yung karakter nung nagkaroon na ng problema. Amen po ba mga kapatid? Kaya yung krisis, nagpapakita yan, ito ba talagang kasama mo? Talagang yan ay tutulungan ka niya hanggang sa dulo? Ay maintindihan. Tignan natin. Titignan natin. Dahil pag nagka-problema, dyan lalabas yung totoong commitment ng mga yan. Di ba? So, crisis uncovers reality. Ang crisis yan yung nag-aalis ng taklob, ng cover, para ipakita yung totoo. Oo. Di ba? Ano ba ang ulam natin? Masarap. Ay, naka-cover. Ay, pala tuyo. Hindi masarap nga. Ay, hindi pa kita eh. Ganon. So, life is a test. Mga kapatid, no? Yung crisis, yan po, yung buhay po natin, punong-puno po yan ng pagsubok. Alam nyo, ganito po yan. Sa buhay, dalawa lang klase yung pagsubok meron talaga tayo. Ito, tandaan nyo po ito. There are only two tests in life. Ha? Dalawa lang po ang pagsubok sa buhay. Dalawang pagsubok sa buhay. Dadalawa lang po, mga kapatid. Wala nang iba. Kahirapan at kasaganaan. Prosperity, adversity, and then prosperity. Tandaan niyo po, pati yung kasaganaan, pagsubok po yan. Tandaan niyo po yung pagsubok po yan. Dalawa lang po ang pagsubok sa buhay, yung kahirapan at yung kasaganaan. Di ba, no? Yung pagkatalo at yung tagumpay. Yung unos at yung ginhawa. Yung paghihirap at yung pag-unlad. Yung pakikibaka at yung tagumpay. Mga kapatid, no? Mapapansin po natin, ito yan eh. Ito po yung dalawang klase lang na pagsubok sa buhay. At ang pinakamatindi po na sa dalawang ito, ang pinakamatinding pagsubok po ay itong kasaganahan. Akala po ba niyo yung kahirapan? Hindi! Itong kasaganahan ang pinakamatinding pagsubok po sa buhay. Akala natin, no? Akala natin yung kahirapan, wala kaming makain talaga. Oo. Pero hindi po yan ang pagsubok. Kasi siyempre, pag ikaw ay mahirap, wala kang hindi ka mayabang. Talagang nangangailangan ka ng tulong. Pero pag nagkaroon na, ang tao nagiging mayabang na. Nagiging mapagmataas. Kasi meron na, dati kasi wala eh. So kapag ang tao nasa kasaganahan na, tagumpay na. Dati nung nag-aaral, walang pera, walang pamasahe, ay nakatapos. Wow, iba na. Ay nagkatrabaho, ang ganda ng trabaho. Wow, goodbye na. Oh, goodbye na. Ay gumanda pa ang sitwasyon. Yung pera talagang kalaw, ang pasok, ang ganda. Oh, isipin mo yun. Bakit ang kasaganaan, malaking pagsubok po ito? Kasi number one, adversity or prosperity, no? It exalts or lifts you up. Kaya po ang kasaganaan, pagsubok po siya, kasi ito po ay nagtataas sa atin. Nagpapakilala doon sa ating nagawa, no? Sabi niya, success is the greatest test in life because it can exalt you. Yung tagumpay, dati walang-wala ka, tapos isipin mo, gumanda ang buhay mo, ano masasabi niyo sa nagawa ko? Wala ba kayong bilib sa akin? Wala ba kayo? Naman. Dating walang-wala ako. Tingnan niyo ako. Okay ba? Ganun na po, no? Kaso ito rin po, yung pagkasaganaan, diyan po natitest din yung humility ng tao. Yung pagiging mapagpakumbaba niya, magpakababa. Success is the greatest test in life because it reveals your true character. Yung kasaganaan, mga kapatid, yung dati, nag-aaral ka lang, nakatrabaho, ang ganda trabaho. Diyan na pinapakita kung sino talaga tayo. Hindi dahil sa kahirapan. Kasi sa kahirapan, nakakaawa naman talaga tayo. Nung nagkaroon ka na, doon yung po, mga kapatid, ang totoong pagsubok ng buhay. Kasi pinapakita diyan kung sino talaga ang ugali, anong may ugali tayo, no? Success brings recognition. Oh, kinikilala ka na. It has power. Yung tagumpay, may kapangyarihan niya. At merong influence. Di ba? Kaya nga sabi nila, money talks. Money talks. When money talks, everyone listens. Kayo may paper sa pamilya, kahit bunso yan, kahit hindi kilala. O pag may pera yan, nakikinig lahat. Sunod lahat, kasi may pera eh. Pero kahit magaling ka pa, pogi ka pa, maganda ka pa, wala kang pera, hindi ka papansin sa inyo.
Hindi yan ang basihan. Kaya doon yung yung maingay diyan, yung mga siga, yung mga meron. O tingnan mo yung katabi mo. Hindi maganda yung may pera, sabi ko. Oh. Sabi ng isa, hindi na maganda, wala pang pera. Problema talaga yan. Yan ang crisis. Crisis talaga yan. Di ba? No? Pag ikaw ay masagana, matagumpay ka, gumanda ang trabaho, ang ganda ng pasok ng pera, ano sabi mo? O, tingnan mo yung naabot ko. Tingnan nyo yung nagawa ko. Di ba, no? Di ba ang galing? Ganon. Ang galing. Ang galing, mga kapatid, ha? Nakita mo yung accomplishment ko? Hindi yan basta-basta. Oh. Pinagsikapan ko, ang galing ko dumiskarte. Yan po, mga kapatid, no? So, dating wala, nagkaroon na ngayon, no? O, tingnan mo naman, tingnan mo yung buhay ko ngayon. Kaya yung kasaganaan, mga kapatid, yan po ay mas matinding pagsubok po yan. Mas matinding pagsubok. Pag ikaw ay gutom, mahirap kayo, nangangailangan ka humingi at umasa sa tulong ng iba. Pero yun nga, may nagkwento sa akin sabi niya, taga Candelaria sabi niya, may tiyo siya, ang yaman. Sabi niya sa kanya, alam mo, ako ang Diyos, dahil ako ang may pera. Sabi niya, ako ang Diyos. Tinuturo niya, dead ball na po siya ngayon. Patay na po siya ngayon. Patay na po yun. Kasi sobrang yaman naman talaga niya sabi niya, doon sa kanyang pamangkin, ako ang Diyos. Sa akin ka maniniwala dahil ako mapera. Tinan mo, di ba? Kung ikaw ay mahirap, ganun ba sasabihin mo? Siyempre hindi. Nagkakaroon ka ng ganung klaseng pagsasalita kasi nakaabot ka sa estado na tinitingnan mo, abay, iba na ako sa kumpara sa iba. Iba, no? Kita mo, pag nag-aaral talagang, iba, nagpe-pray, Lord, wala kaming pamasahe, wala kaming makain. Halos walang mapamasahe, walang ay, nakatapos. Ano na ngayon, nakatapos? Nakatrabaho. Wow, grabe. Wala na. Goodbye na, Panginoon. Pero hindi naman po lahat ganon. Tanong katabi mo, hindi naman lahat ganyan. Hindi naman lahat ganyan. Pero gusto nyo ng listahan? May mga pangalan po ako. Gusto nyo listahan? Bibigyan ko kayo. Alphabetical order? Gusto nyo taga saan? Ililista ko sa inyo. Pwede, may listahan po ako nito, no? Siyempre, nung mahirap kayo, nag-aaral ka, di mo alam kung makapagtuloy ka. Diba? Nung di mo alam Kaya grabe yung diba? Yung mababa ka kaso nakatapos ka na Iba ng dating. What do you think of me? Diba? Ganun po na siya, no? Alam niyo, sa totoo lang, itong kasaganaan, mas matinding pagsubok ito kaysa sa kahirapan. Matagal ko nang nakita to at madami na po ako nakitang taong ganito ang nangyari. Kaya sabi ko, gusto niyo lista? Bibigyan ko kayo ng listahan. Alphabetical order pa. Nasaksihan ko na po ito, mga kapatid, no? Nung una, walang-wala, nagkaroon. Aba, iba naman nalita. Kinakala sa pangalan, meron na adjective. Hindi naman siya magsasalita pag di mo binanggit yun, kaso masama ang tingin sa'yo. Iba na siyempre, iba na no? Kapag dumarami ang pera, gumaganda ang trabaho, tumataas ang sweldo at tumataas ang posisyon. Yan na. Alam niyo po, mga kapatid, habang dumadami ang iyong pera, tumataas ang iyong posisyon, hindi ka nagkakaroon ng seguridad, maniwala ka. Actually po, yung mga taong maraming pera at tumataas ang posisyon, lalo sila nagiging insecure. Hindi mo ba alam yon? Mas lalo sila nagkakaroon ng takot, no? Nagkakaroon sila ng takot, It doesn't make them secure, but it makes them insecure. Bakit? Siyempre, pag ikay may trabaho, maganda ng ang mangyayari sa ito, no? Dalawang bagay. Bakit nagkakaroon ng insecurity lalo? Pag may pera at maganda ng trabaho, ito ang insecurity niya, no? People are afraid to lose it. Siyempre, natatakot kang mawala. Nabago yung lifestyle, Ay, alam, mababalik ko, maglalakad ulit ako. Ay, ganda na ng tayo ko ngayon. Di ba? Pangalawa, more money often increases the desire for even more. Hindi mo ba alam, pag mataas ang posisyon, gusto mo pang tumaas ulit? Hindi ba napapasin niyo? Pag may malaki, dati, maliit na sweldo, normal, okay na to. Ay, hindi. Once na tumagal na yan, hindi na. Mas gusto ko mas mataas na. Di ba ganun? Patuloy yung, ganun yun ang ganun. Ay, noong una, ayos po, wow, ang ganda. Ay, pag tagal-tagal, nakakasawa na. Iba naman. Tumaas naman. The desire for even more. Kaya kapag ang tao na po-promote, dumadami ang pera, it doesn't make him secure. It makes him insecure.
Una, paano ko mawala ito? O sige nga. Kaya iba na de-depress eh. Dati. Ay ngayon hindi na. So, natatakot ang tao mawala. Isipin mo, paano na to? Ay, yung lifestyle ko, paano ko to babaguhin? Oh. Ang dami ko pa naman parcel na darating. Kabila, wala raw pera, ang dami naman parcel. Oh. May Lazada, may Shopee, may TikTok. Ano ba? Meron ba? Meron pa ano? May nakikita ko sa yung Shein, paano binabigkas yun? Shein? Bahala kayo. Shein. Bahala. Meron pang may Ubuntu pa eh. Ano ito? May Amazon. May social nyo, no? Meron pang Alibaba. Okay, Alibaba. May Alibaba pa eh. Sabi ko, wow. May Alibaba pa. Sabi ko, ano to? Grabe. Alibaba. Having more does not always produce a greater sense of security. Tandaan niyo po In many cases, it creates fears of losing it and creates a desire to have more. So, dalawang bagay po kasi ang problema kapag ikaw ay madaming pera, gumaganda ang posisyon mo. Una, natatakot ka mawala yun sa iyo. Pangalawa, pag meron ka na yan, magiging normal na yung marami na yan, gusto mo madagdagan pa. Kaya yung tao hindi tumitigil. Walang kapahingahan, walang tuloy-tuloy. Hindi pwede kasi nasanay na sila sa ganung buhay. Sabi rin, no? Ang pagkakaroon ng mas marami ay hindi palaging nagdudulot ng mas matinding pakiramdam ng seguridad. Sa maraming pagkakataon, nagdudulot pa ito ng takot na mawala ang mga ito at pagnanais magkaroon pa ng higit. Ganun po ang nangyayari po sa tao. No? So dito mga kapatid, makikita po natin na success is the greatest test in life. Yung tagumpay. Yung pagkakaroon ng... Sipin mo, dati walang-wala ka, nagkaroon ka. Wow! Oh, ang galing. Ang galing mga kapatid, no? When your income increases, your job pays well. Pero, hindi po yan ang magiging security mo. Hindi yan magiging security. Kasi mga kapatid, magkakaroon ka ng takot. Paano kapag ito nawala? Anong gagawin ko? Pangalawa, masasanay ka na sa buhay nun, gusto mo mas matindi pa. Diba? Kaya dati, cellphone, dikipad-kipad. 3310, ano nang gusto? Ay, ang gusto ko rin yung may camera. Oh, di ba? Oh. Ang gusto ko yung maganda ang camera, yung pag pinicture ko, yung pumupogi agad ako. Yung mga ganun ba dati, hindi naman no? Ganon. Automatic na siya, grabe. Ano pa ba? Baka yung hologram. Wow, nandiyan na siya sa harapan. Pero lang pala, no? Ganon mga kapatid, no? Oh. The more money, the more often yung increase po niya, and there is also the fear of losing it. Kaya makikita po natin dito, no, yung savings, yung investment, yung possession po, mga kapatid, ang laki ng risk mo. Delikado. Sabi nga nila, when you have little, there is less to protect. Hindi ba alam yon? Kapag kokonti, wala masyadong iingatan, kokonti naman yan eh. Pero pag madami po yan, grabe yung takot mo, no? You may worry about losing your job because your lifestyle depends on that income. Siyempre, yung lifestyle mo nabago eh. Di ba? Nadabago mga kapatid, no? Kaya pag may economic downturns, alam mo yung economic depression po, no? Tapos nagkaroon pa ng natural calamity. Grabe. Mga unexpected expenses. Nagkasakit ka pa. May sakit pa. Grabe. Talagang grabe yung takot na ng tao. Ano nang gagawin ko? Kasi iniisip nila, naku, mawawala na yung mga pinaghirapan ko. Di ba? So, ito pong takot na to, this can lead to constant stress. Tapos makikita nyo, yung mga tao na, siyempre, may pera ka na hindi na sila nag-i-enjoy sa pagtrabaho. Kasi kinakailangan na nilang yung pepersahin talagang kumita pa ng mas malaki. So, wala na enjoyment, pero pilitan na talagang grabe na pahirapan na po ito, no? Overwork na po talaga. No? Kasi nga, ayaw mong mawala yung meron ka ngayon. Ironically, sabi, ito yung kabaliktaran. Yung bagay na iniisip mo magbibigay siya ng security,
ito pala ay magbibigay sa'yo ng stress. Di ba, yun ang iniisip natin, di pag nakuha ko yon, ayos na ako. Eh kaso nung makuha mo, parang hindi lang lalong naging ayos eh. Parang lalo ako ng problema. Ba't ako ng problema lalo, no? More money often increases the desire for even more. Kasi nga, yung buhay na dati normal lang, tumaas yung sweldo at yung posisyon mo, nung una, tuwa ka pa, pero dahil nagiging normal. Kaya kung mapapansin yung mga tao, talagang nag-a-class sila, no? Dagdagan, walang katigil-tig, dagdagan. Walang nagsabi, okay na po ito. Hindi po, wala pong ganun. Lahat po gusto idagdagan. Walang bawas. Dati, yung sweldo, pangarap lang. Ay, naabot mo na! Eh ngayon, ang problema, gusto mo mas madagdagan pa doon. Parating ganun po ang tao. Parating pong ganun tao. Kasi nasanay ka na doon sa masarap na buhay. Kaya nga, minsan, dapat ang sasabihin mo, sobra-sobra na ito eh. Hindi ganun ho. Bay, kulang pa. Ba't hindi sobra? Kulang pa ito. Dapat dagdagan pa. So, sabi nga nila, kay Aaron, wealth can create the illusion of security. Parang illusion lang po siya. Illusion pala siya, mga kapatid. So, ngayon pong umaga, pwede natin pag-usapan, bakit pag ang tao nagkakapera? Dati wala naman, nagkapera, katrabaho, na-promote. Bakit yung mayabang? Yung magandang tanong doon. Bakit? Ito pa, iniiwan nila ang Diyos. Dati ayos naman sila eh. Pero bakit ganun nung nagkaroon sa kanila? Yan yung magandang pag-usapan po natin mamaya sa small group natin. Bakit nagkakaganon? Dati okay na may attitude niya. Ba't ngayon hindi na? Ano nangyari? Anong nangyari? Bakit nagkaganon? So, ang pinaka pagsubok sa buhay, hindi po yung kahirapan, kundi yung kasaganahan. Kasi ito po ay napakadaming tukso. Sabi ng isa, kasi diba doon sa 1 Timothy chapter 6, sabi doon, for the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig daw sa pera, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Sabi ni isa, Pastor, mali yata po yung verse. Ang sabi ron, hindi po for the love of money is the root of all evil. Sabi nila, for the lack of money. Ang kawalan daw ng pera, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Pahig po ba kayo doon? For the love or for the lack? Okay. Tandaan niyo mga kapatid, mali po yung for the lack of money is the root of all evil. Hindi lahat po ng taong kulang sa pera ay masama. Ang masama, hindi yung kakulangan, kundi yung pag-ibig sa salapi. Yun talaga ang kasamaan. Kasi may mga tao, wala naman sila, gipit naman po sila, pero hindi naman sila masama. Hindi sila gumagawa ng masama. So, hindi po talaga. Kaya tama siya sabi ng Biblia that the love of money is the root of all evil. Ang pag-ibig po sa pera. Kaya mga kapatid, bakit si David, si Haring David, hindi naman siya agad naging hari. Bagamat siya po ay binuhusan na ng langis ni Samuel, pero ilang taon pa, parang 7 hanggang 10 taon bago po siya naging hari. Tapos, yung hari na tinanggal na ng Diyos, nadoon pa si Saul, pinapatay pa siya ngayon. Isa itago naman ng tago, takbo siya ng takbo. Ang tagal pa. Bakit ganon? Sino to? Si Joseph, di ba? Bago siya naging administrador ng Ehipto, 13 years siyang alipin. Pinagbibintangan pa siyang non-rape at nakulong pa. Ang sabi niya doon sa mga tinulungan niya, paglabas niyo naman, huwag naman niyo kalimutan. Nilimutan din siya. Grabe ang saklap ng buhay po niya. Pero bakit ganon? No? Bakit ganon? Ibig sabihin mga kapatid, dito ipinakikita, inihahayag yung ugali, yung karakter, at kung ano po yung talagang meron tayo sa ating puso. Di ba? Sabi, paano ba sasabihin natin? When your money increases, pag ang pera ay tumataas, don't change your lifestyle. Huwag mong baguhin ang iyong pamumuhay.
Kasi nga, ang problema, pag nabago yung pamumuhay mo, doon ka, yun ang simula ng iyong problema. Kasi masasanay ka na sa masarap eh. Masarap eh. So ngayon pong umaga mga kapatid, tingnan po natin, ito pong mga krisis sa ating buhay, paghahanda po ito para ipakita kung sino talaga tayo. Yung mga problema pong yan, akala kasi natin, katulad nun, ay ako naman po yung tao mabait eh. Mapagpatawad ako. Ay may gumawa siya na hindi maganda. Ay hindi mo, mapalampas ngayon. So papakita talaga na hindi ka talaga mapagpatawad. Akala natin mabait tayo eh. Pero nung may nagka-problema tayo, hindi natin mapalampas. Ibig sabihin, pinapakita ng Diyos, sabi mo kasi mabait ka eh. Binigyan kita ng pagsubok, ngayon malaman mo na hindi ka pala mabait. Ganun po siya. Ngayon po, hindi lang po yan, maging yung mga blessing natin, pagsubok pa rin yan sa Panginoon. Kaya maging maingat po tayo doon sa mga bagay na natatanggap natin, kasi ito po ay pwedeng maging dahilan para maging mapagmataas tayo at pwede itong maging dahilan para lumayo tayo sa Panginoon. Tayo po yung mag-pray. Pray po tayo. Hallelujah. Lord, nagpapasalamat po kami sa inyo pong salita. Patawarin niyo kami, Panginoon. Talagang, yung mga blessing, Panginoon pag umiigi aming sitwasyon, parang we pray less. Di na kami masyadong nagpe-pray. Yung commitment namin talagang humihina na no? Kasi nakapokus na kami doon sa blessing At iniingatan namin itong blessing na to, baka mawala ito. Sayang naman. At nanais na kami na mas madagdagan pa. So ngayon, inihayag niyo po sa aming buhay kung anong meron talagang aming puso. Ang prayer ko po, Panginoon, sa anumang sitwasyon namin, kagipitan man o kasaganaan, pagkatalo o tagumpay, sa kagutuman o sa kabusugan, Panginoon, iisa lang po, Panginoon Diyos, ang aming layunin, ang mapaglingkuran kayo at mabigyan kayo ng luwalhati. Thank you, Lord, for your word. In Jesus' name we pray. Amen. O palakpak po natin, Panginoon. God bless po. Para naman po sa ating giving, so buksan lang po natin ating Bible sa 1 Timothy 6, verse 17 hanggang 19. So sabi dito po, yan, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hopes in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasures for themselves as firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. So dito po sabi sa 1 Timothy 6:17 to 19. So it's a command para sa mayayamang tao, pero hindi lang siya sa basta mayaman, para sa may mga perang tao. Ang sabi po dito, na we are to learn as Christians not to put our hope sa ating pera, but sa Panginoon. Sabi kasi po dito, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. So yun yung command po sa bawat isa. Dahil daw doon, in this way, they will lay up treasures from themselves as firm foundation for the coming of age. So, pag ginagawa daw po pala natin yon, nag-iipon tayo ng treasures sa langit. Yan. So, ang iniipon natin ay yung hindi daw treasures na madaling masira, kundi yung treasures ng pangwalang hanggan. So, tayo po ay tumayo para sa pagpipray ng ating pagbibigay po.
Panginoon, salamat po sa araw na ito, sa aming natutunan, Father, na prosperity is also a test, Father. I pray for each one of us, Panginoon, na not to put our trust sa aming wealth, but to be rich in good deeds, to be generous, Panginoon, and willing to share. And I pray for each one of us, Father, na teach us, Father, talagang to be generous and share talaga, Panginoon. And Father, to help us, Panginoon, para, yun nga po, mapapurihan namin kayo kung anong meron kami sa trabaho, pera, at anumang talento na meron kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen po. Maaari na po tayo magbigay. Yan, so good morning po sa ating lahat. Natuto po ba tayo? Parang di ata masaya. Natuto po? Yan, so napakaganda po ng message. Ano po? Sabi, for the love of money is the root of evil. Kaya po, ano po? Kaya pasalamat po tayo, wala tayong pera. Yan, so kidding aside lang po, meron po ba tayo mga birthday po dyan? This coming week? Yan, siguro po, bago tayo natin yan na. Yan, mag-birthday po si Kuya Jeric sa July 16. At sa July 17 naman po ay si Kuya Joms. Happy birthday po, sir. Ayan, so patuloy po namin kayong iniimbitahan at patuloy na ini-encourage sa ating pong patuloy na gawain, ang ating pong prayer meeting. Every Tuesday po ito, 5:30 p.m. dito po sa ating church. At patuloy pa rin po ang ating online prayer fellowship po. Ito naman po ay messenger group. Friday po, 7 p.m. po ito. At night of prayer and worship naman po, every last Friday of the month, 7 to 9 p.m. po, dito po sa ating church po. At yan, ito yung pagkakataon natin na itong mga activities na to, hindi lang siya activities, kundi ito yung kumbaga, sa gitna ng krisis natin, ito yung time na tayo ay dumulog sa Panginoon, iluhod natin sa panalangin, ano po, at magtiwala sa Panginoon. So, yun po, at to God be the highest glory po, at para po sa pagwakas na, sige po. Sige po, pari po ba tayong tumayo at awitan muli natin ang ating Diyos?
turning back. Don't want go with me. I still will follow. Don't want go with me. As I will follow. Don't want go with me. Still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the word behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Sige po, patuloy po tayo na tumayo. Maganda po yung hamon po sa atin ng awitin. I have decided to follow Jesus. Mga kapatid, ito po yung pagkakataon sa pinagdadaanan mo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, I have decided to follow Jesus. Kung ikaw man ngayon ay nasa kahirapan, sa kagipitan, walang kasiguruhan, uncertain, sabihin mo pa rin sa Panginoon, Lord, I have decided to follow Jesus. Kung ikaw naman ay komportable, maganda ang trabaho mo, magandang kalusugan, maganda sitwasyon mo, sabihin mo pa din sa Panginoon, I have decided to follow Jesus. At huwag mong hayaan na yung kaginhawaan maging susi ito para ikaw ay magmataas o lumayo sa Panginoon. Lahat po yan, sa kahirapan man o sa kasaganaan, pinapayagan ng Diyos para tayo ay turuan at ipakita kung ano yung mga nasa sa puso natin. Diba, no? Deuteronomy 8:2, ang sabi niya, I tested you for 40 years to humble you. To know what was in your heart, sabi niya sa Israel, para ipakita ang nasa puso, kung susunod ba kayo o hindi sa aking mga utos. Hallelujah. Winawarningan ng Diyos ang Israel kasi papasok siya sa lupang pangako maganda yung lugar. Pero 40 years, grabing hirap nila. Naglalakbay sila. Ang hirap ng buhay nila. Marami silang kalaban. Wala silang makain minsan. Wala silang tubig. Yung pala, ginawa ng Panginoon yun para sila ay ibaba at matutong magtiwala. Kasi pagpasok nila sa lupang pangako, iba na ang kwento. Kaya ngayong umaga mga kapatid, sige, sa mga pagsubok na pinagdadaanan mo, gusto ko tang ipag-pray. Taas mo lang yung kamay, Lord, ako meron po akong struggle, may challenges ako. Gusto ko po, yes Lord. Lord, hallelujah. Panginoon, yung mga kapatiran po namin, they're struggling talaga, Lord. No? Marami silang stress, marami silang pinoproblema, Panginoon. Tulungan niyo sila, Panginoon, katagpuin niyo sila, Panginoon. Sa kanilang mga pangailangan, kagipitan, karamdaman, Panginoon, ano man yung mga nagbibigay sa kanila ng alala, pag-alala, takot, Panginoon, katagpuin niyo sila, Panginoon Diyos, O God. Sige po, kung kayo naman po ay magandang sitwasyon niyo, malusog ang katawan, sabi mo, Panginoon, kahit ito po ay aking iniaalay naman sa iyo, taas mo yung kamay, I'll pray for you. Sige po. Sige.
Lord, nagpapasalamat po kami doon sa mga kapatiran naman, Panginoon, na maganda yung tayo nila, Panginoon. Magandang kalusugan, magandang trabaho. We pray for them, Lord. Hindi ito maging dahilan para sila lumayo, maging mapagmataas, kundi, Panginoon, gamitin ito para sila lalo magtapat sa inyo. Maglingkod, Panginoon. Gamitin yung opportunity, Panginoon Diyos, O God, na blessing, Lord, to serve you faithfully, O God. Kaya nga sabi ng awitin, Panginoon, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. Salamat, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang bawat isa, Panginoon. We pray, Lord, for your comfort kay Kuya Jerry sa pagpanaw ng kanyang ama, sa Domingo family. We pray for them. Tulungan niyo sila, Panginoon. Sana, Lord, ito'y maging opportunity para sila, Lord, ay makapag-share ng Word of God doon, O God. Sa kanilang pagbalik, ingatan niyo rin po. Doon sa mga kapatiran namin, Lord, dumadaan, Panginoon, sa matinding pagsubok, mga karamdaman, katagpuin niyo sila, Lord. Doon naman, Panginoon, sa mga kapatiran na binibless niyo, Lord, tulungan niyo na maging mas bukas sila, maging generous sila, Lord, at tumulong sa inyong gawain, Panginoon. Salamat, Lord. Pinagkakatiwala namin, Panginoon, sa inyong buhay, ang mga buhay po namin. Ito po ang dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Santong Espiritu. Magsabi po tayo ng Amen. Amen. Palapan po natin, Panginoon. God bless po. Upo tayo para sa sino ang magsiserve. Last week daw ay Young Pro Boys. Boys nga ba? Okay. Sige po. Anyway, magaganda na po tayo. Ang ating pag-uusapan po, bakit po kapag gumaganda ng trabaho, hindi itsura, yung trabaho. Pwede rin. Ay, lumalayo na sa Panginoon. Gumaganda ang sweldo. Diba? Bakit pag nakakatapos na sa pag-aaral, goodbye, Lord. Sige, yun ang ating pag-usapan. Tanungin natin, anong dahilan sa tingin po niyo? Sige, okay? Sige po. Dito po tayo, mga tatay. Dito po tayo mga tatay. Okay, mga mami.